Test broadcast, test broadcast, test broadcast. Ay, ikaw muna dito, sir. Test broadcast natin. Tingnan natin kung ano ang lalabas. Pagka okay lang. Reminder lang ulit. Hindi ko pa naman inano yung Facebook ko eh. Hello, hello. Magandang hapon po. Luzon, Visayas, Mindanao. Hello. Ano? Hello, hello. Mic test. Oh, okay na. Pwede yan. Oh. Sige. Screamer. Oh, sige. Sige. Hello, magandang tanghali po Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po yung lingkod, Dance Tunel and Sulap. Dito po sa Elsalde Broadcasting. Ako po ay bumabati sa lahat po ng mga Pilipino na po sa lahat po may hilig lumabas ng kalye na po. Ngayon po makulimlim, kaya po dapat po kayo magdala ng payong, palangga. Hindi po natin alam ngayon ng kalikasan na po. Bigla na lang mainit, bigla na lang uulan. Kaya dapat po tayo lagi may palangga na po. Iba po ang mas maganda po yung mga kalusugan po. Tandaan po natin yan. Health is wealth na po. Ay nako, dapat po nating ingatan natin pong sarili sa sakit. Na po? Kasi mahirap magkasakit. Wala ka ng trabaho, magkakasakit ka pa, wala ka pang perang panggamot. Nako, double stress ang aabutin. Kasi kaya po sa lahat po ng mga Pilipino, dapat po tayo mag-ingat. Na po? Mukhang nagagalit na ang kalikasan sa atin. Po? Kita nyo naman po, pag umulan, akala mo'y bagyo. No? Buhos na buhos, kaya po yung mga kalye bumabaha ng gusto. Yung dating hindi binabaha, ngayon po sumusobra ang baha. Ano kaya ang problema? Baka may problema ng DPWH, kaya ganun. Yan po tandaan po natin, dapat po tayo mag-ingat na po. Iba po yung mas maganda may kalusugan ng ating pangangatawan. Po. Kahit na po kakatiting ang ating pera po, sa bulsa at pag malusog tayo, okay na yun. Kaysa doon sa maraming pera, nasa ospital ka naman. Okay tandaan po natin, batiin na muna po natin lahat po nagdiwang ng kalang karawan. Lalo na po yung ako pong ninang na po, si Angelina Neneching na po. Ay nako, masarap po magmahal yan, ang aking pong ninang na yan. Kaya binabati ko po siya ng isang maligayang karawan at pagkalooban pa siya ng mahabang buhay at kalusugan. Maging po ng aking anak na si Alding Greco Tunel po. Yung pong aking kapatid sa pananampalataya, nagdiwan ng kanilang karawan, si Sister Emilita de la Cruz, Sister Preni Asuncion. Yung pong magaling na staff ng Hans Infinitul, si Mary Ann Andrade. Kamag-anak po natin si Annabel Borologan Tonel de la Cruz at si Nanay Aida. No po, yung pong nanay ni Ma'am Tess, no po, dyan po sa may Hans Infinituls na nagdiwang po ng kanyang karawan. Pagkalopang ka pa, Nanay Aida, ng kalusog at kalakasan, marapang karawan. Pagkat nakikita ko yung, palasimba po yan si Nanay Aida. Lagi po yung nagdadasal dyan po sa Immaculada sa may Tayuman. No po. At batiin ko na rin po ng magandang tanghali. No po. Buhat po sa Australia, si Mr. John Edwards, as Mrs. Opelia Edwards from Australia. No po. Yung pong Herminia Lambert, kasama po niya po sa may Australia din po yan. From Cebu naman po, no po, si Claire Garbo and Marlon Garbo, no po. At binabati ko na po ng isang magandang araw, yung Couples for Christ WA2B, no po, na nagkaroon po kami ng prayer assembly, no po, dyan po sa may Rise in Christ, sa may Smoky Mountain,
na po, napakasaya po ng pagdiriwang pag-assembly. Nakakita niyo po yung mga magkakapatid sa pananampalataya nagkakasama-sama, nagpupuri, napapasalamat sa Diyos. No po? Ay nako, iba ang pakiramdam. Kaya saludo po. Ano ba layunin ng Couples for Christ para po sa mga pamilya, individual, no po? Yung renewing the face of the earth, no? Baguhin niyo po yung ano ng mukha ng mundo, kasi po ngayon ay mga tao masyado nang nakapokus sa pinagkakakitaan, pagkakaperahan, no po. Masyado rin nakatutok sa social media, no po, mga gadget, no po. Nakakalimutan rin po yung pagsisimba. Kaya dapat po sama-samang pagrorosaryo ang bawat pamilya o kay individual, kasi po iba po yung mga nagdarasal. Okay tuloy-tuloy po tayo, no po. Ito po unahin ko po talakayin yung po mga pinagbabawal, no po, ng COMELEC, no po. Una sa lahat, yung pong mga supporters, masyado maiilit no po. Supporters distributing campaign paraphernalias are covered by the provision including those of social media posting. Any campaign materials potentially are both buying or both selling shim, no po. During po sa campaign period, bawal po mamigay. Po, tandaan po natin yan kasi maraming makukulit ng mga kandidato, no po. Para makakuha ng mga botante, gumagawa ng paraan, nagbibigay na kung ano-ano. Yung pong items tulad po ng t-shirt, no po, ay nako. Yung pong pamaypay, bowler, hats or caps, no po, mga ganito, nako, makikita niyo po yan. Ballpen, umbrella, handkerchiefs, bags, sun visor, and anything of values. Tandaan po natin sinabi po ng COMELEC yun, anything of values. Ano ba ibig sabihin po niyan? Kay lapis po yan, na po, na halagang 3 piso, o kaya 5 piso, may value po yan. Kahit na po papel, pagka binigay niyo po yan, both buying po yan. Na po? Kaya tandaan po natin, maging maingat po sana lahat ng mga kandidato. Kasi po, iba po ngayon, hindi katulad na dati, na sige-sige lang, na po, naghamba lang, yung po nga mga, ano-ano sa mga mukha ng mga kandidato. Ngayon, hindi na po pwede yan. Kasi binabago po ng COMELEC, yung mukha po ng halalan ngayon. Kasi yung dati, ay tinatabunan na po yan, tinatanggal na po yan. Kasi po, hindi po talagang karapat dapat, na po, yung mga halalan noon. Kasi po, marami pong abirya, marami pong mga bagay na hindi maganda. Ngayon po, inaayos na, pinagaganda na po, para po sa mga kabutihan ng mga mamamayang Pilipino at ang ating bansa na may dignidad sa halalan. Na po, ang pinapayagan lang po naman, tandaan po natin po, na po, pagdating ng campaign period, na po, leaflets lang po, o flyers, not exceeding standard size of 8.5 by 14 inches, no po. Poster or tarpaulin not bigger than 2 feet by 3 feet. Banners or streamers not bigger than 3 feet by 8 feet, no po. Kaya po yung mga kandidato na mahilig po sa Facebook, no po, post dito, post doon, birthday rito, umaati ng birthday, pakita na, ay nako po, bawal po yan, no po. Kasi po, sign po yan ng inyong pangangampanya, no po. Ibig sabihin niya na premature campaigning, no po. Kasi nandun ka, ano ginagawa mo kahit na birthday ng kumpare mo, iwas ka kasi kandidato ka. No? Kasi po, sinabi po ni Chairman George Garcia, pagka nag-file ka ng kandidatura, hindi ka na dapat umaati sa mga bagay na alam mong mali. Kasi pinagbabawal po yan ng COMELEC. Kaya dapat po tayo mag-ingat para wala pong disqualification. Na po? Kasi po, marami na po ngayon ang nadi-disqualified. Na po? At marami na rin pong pinadalan at pinalalahanan ng COMELEC na dapat po silang magpaliwanag. Na po? More than 5,000 na po yata, ano po, ang kinakasuhan ng COMELEC. Kaya tandaan po natin yan, ingat-ingat,
Pagkat ilang araw na lang, na po, magkakaroon na po kayo na talagang proper, na po, yung tunay na pwede na kayong mangampanya, na po, lumapit sa inyong mga kaibigan, pero hindi pa rin kayo pwede magbigay ng mga bagay na ano yung mali, no? Kaya dapat po, napakaswerte po yung mga kakandidato ngayon kasi bawas gastos, no? Bawas gastos, hindi po magastos, di katulad dati na akala mo piyesta na lagi nilang may mga patambod, may kung ano-ano pang bagay na makikita mo naman na hindi naman dapat. Kaya dapat po nating ingatan ang ating pong pagiging kandidato. Okay Shoutout muna tayo sa Barangay 369. No po, batiin ko lang po yung magaling po nilang tresurera at sekretarya na yung mag-ina na si Malu Malyari Congco at yung po si Nicole Malyari Congco. Yung po mag-ina na yan, magaling po yan na lagi pong gumaganap na kalang tungkol sa Barangay 369. No po. Tulong-tulong po yan. No po, kaya po yung barangay na yung 369 dapat po natin ayusin. Pagbago na po naging halala, nanalo po ang karapat-dapat yan po sa Barangay 369. Ay nako, gaganda po yan lugar na yan. Kaya ingatan po natin, no? Dapat po tayo mag-isip ng doble-doble kung ano po ang pakiramdam natin para po sa halalan po natin gagawin nito pong Oktubre. Okay ito naman po, ano po, sa aking una pong pag-uulat, 1,135 na naaresto dahil po sa gun ban. Kasi po meron po tayong Comelec gun ban, no po. Lumabo po ng bilang po individual ang nahuli dahil po sa paglabag na umiiral na gun ban ngayong panahon ng Barangay at Sangguniang Kabataan Election BSKE. Ayon po sa Philippine National Police PNP, pumalo na po sa 1,135 ang nahuli dahil po dito kung saan sa karamihan ay pawang mga sibilyan na matitigas ang ulo. No po? Dahil dito, nakakumpiska pa po ang PNP na abot po sa 854 na mga armas habang pumalo po sa 1,655 na armas na idiniposito sa pambansang pulisya. Sa kasagsagan po ng gun ban ngayon, BSKE election, nasa 696 naman po ang kusang isinuko. Magtatagal po ang gun ban hanggang Nobyembre 29 nito pong taon 2023. No po. Ito naman po tayo, no po. Sabi ko nga po, noon pa palagi kong alalahanan, no po, yung po mga kandidato, no po, magiging bloody po ito pong eleksyon na ito. Kaya ito na naman po, may panibagong buhay na naman nagbuwis dahil po ito sa halalang darating sa Oktubre 30, 2023. Ilang araw na lang, na po, ilang tulog na lang, makikita nyo na po ang tunay na kahulugan ng halalang yan. Okay Ito po, kandidatong kagawad, patay sa ambush. Kita nyo po kagawad lang to, hindi pa po ito punong barangay. Patay isang kandidato sa pagkagawad ng pagbabarilin ng hindi kakilalang riding in tandem sa Gandara, Samar. Nasawi noon din ang biktimang si Roldan Pisedas, 43 anyos, Supervisor of Achiever Security Agency, Philippines, na po kandidato sa pagka-barangay Kagawad. Ito po sa barangay Kanhawan, Gote, Balogan City, Samar. At ayon po sa report, alas 3 po ng hapon, maganap ang pamamaril sa National Highway sa barangay Kasabahan, Gandara Town, Samar. Nabatid po na sakay ang biktima ng isang motorsiklo na binabagtas ang kahabaan po ng National Highway. Niligid sa kanyang kalaman ay sinusundan siya ng mga salarin sakay ng isang motorsiklo. Pagsapit po sa nasabing lugar, tinapatan po ang biktima ng mga salarin at pinagbabaril sa iba't ibang bahagi ng katawan nang ikinasawi agad nito. Mabilis naman tumakas sa mga salarin patungo sa Balogan City. Patuloy po sinasagawa investigasyon ng mga otoridad upang matukoy kung mayroong kaugnayan sa nalalapit na halalang pang-barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa darating na Oktubre 30, 2023. Ayan po Kita nyo naman po, panibagong buhay na naman ang nasawi. Nako po, ito naman po isang artista, na po, sikat na artista, nirespeto artista at ginagalang, ngayon po nasa sampahan sa kasong istapa. Nako, ito po,
aktor, sikat na artista, na po, kulong sa syndicated estafa. Ay, nako, inaresto ng mga operatiba ng Quezon City Police Station, na po, Police District Quezon City, na po, QCPD, ang isang kilalang aktor sa kasong syndicated estafa nitong Oktubre 7, 2023 sa Caloocan City. At ayon po sa ulat kay Quezon City Police Director Brig General Redrico Maranan, Malaki Major Dondon Lapitan, hepe po ng Criminal Investigation and Detection Unit, CIDU, ang nadakip ay nakilalang si Ricardo Cepeda. Richard Cesar Go, ang tunay na pangalan, 58 anyos, residente po ng San Antonio Street, Pasig City. At ayon kay Lapitan, si Go ay dinakip alas 11 ng umaga noong Sabado sa 101 Mabini Street, Maypao, Caloocan City. Siya ay inaresto sa bisa po ng warrant of arrest na inisip po ni Honorable Gemma P. Bucayo, Madrid, Executive Judge Branch 12 Regional Trial Courts RTC, Sanchez Mira, Cagayan. Nako po sikat na sikat po yan. Po, magaling na artista. Ngayon po ay nakukulong sa sala po, bilang pong syndicated estafa. Po. Ito naman po tayo, balik lang po ulit tayo sa COMELEC. Po. Sinabi ko nga po kanina, 5,200 BSK candidate. Po. Inisyuhan po ng show cause order. Naglabas na po ng show cause order ang Commission ng Election, COMELEC, nitong linggo, laban po sa mahigit na 5,000 kandidato para po sa 2023 BSKE election. At ayon po kay COMELEC Chairperson George Garcia, nakaka 5,200 na po ang showcase order at mahigit pong 1,000 na po ang sumagot sa loob po sa 1,000 BSKE base po sa initial assessment. 300 anya ang hinog na para po sa disqualification. Kita nyo na po hinog na raw po para matanggal. Po. Nitong Oktubre 6, nag-ahim po ng 82 petition for disqualification ang COMELEC, Task Force Anti-EPAL. Po. Yun po yung tinatawag nilang Task Force Anti-EPAL kasi po marami po talagang EPAL yung mga kandidato. Po. Naisampan na rin po sa ang kaso laban po sa 10 kandidato para po sa umano'y pagbili ng boto. Payag pa ni Garcia, ang mga desisyon ng mga kaso at disqualification ay ilalabas bago po sa BSKE halalan sa Oktubre 30. Po. Ito na po, nalalapit na po. Po. Yung pong mga disqualification, malalaman po natin kung sino-sino po ang hindi po makakasama sa halalan ito. Po. Kaya dapat po tayo mag-ingat. Yan po, lagi po sila sabi sa inyo, huwag po kayo masyado maging kampante. Po. Inaakala nyo po na akala nyo okay lang sa inyo. Baka yung pong kakalaban nyo, kinukunan kayo ng litrato at padala sa COMELEC at saka kayo magpaliwanag kung bakit nyo ginawa yung mga bagay na yan. Yan po Kaya paalala ko lang po yan. Po. Sana tandaan po natin, mahalaga yung pong darating na eleksyon para sa inyo. Po, para po sa paglilingkod nyo sa inyong mga nasa sakupan. Kung wala ka namang gagawin sa barangayan at ikaw pasakit o pahirap sa barangayan, hindi ka sana tumakbo. Tumakbo ka na lang dyan sa luneta. Mapagod ka, pawisan ka, inom ka ng malamig. Hindi dyan sa barangayan na akala mo'y sarili mo. Kaya dapat, ingatan po natin. Po, bilang ako rin po isang botante, po, iniisip ko rin po yung karapat-dapat na mahalal po, sa lahat po ng mga barangay kapitan, kagawad, po, SK, malaking bagay po lahat po sa mga SK. Kasi po yung mga sangguniang kabataan barangay, po, sana magkaroon kayo ng sariling idea, sariling mga paninindigan, hindi kayo nasa likod na hawak-hawak nyo yung pundilyo ng mga kapitan, na umaasa kayo. Kasi dapat may sarili kayong gawain, po, para sa inyong mga kabataan. Kasi kayo nga SK, dapat yung mga kabataan inyong aalagaan. Kaso nga, dumidepende kayo sa inyong mga punong barangay.
Kaya nangyayari, hindi po kayo nakagawa ng mga bagay na magaganda para sa barangay, para sa mga kabataan. Kasi natatakot kayo sa inyong kapitan eh. Dapat hindi. Kasi chairman ka rin, karapatan mong ibigay yung mga kaalaman, mga karunungan na maibagay sa mga kabataan. Kasi darating araw, mas higit pa dyan ang iyong magiging katungkulan. Kasi SK ka, susunod dyan, magiging kagawad, at baka ikaw pa'y maging punong barangay. No? Dapat po natin ingatan yan. No? Okay, ito naman po, yung pong sa balawtan naman po ng COMELEC, no po, para po sa BSKE. No? Handang-handa na raw po ang COMELEC. No po. Inanunsyo po ng Commission on Election, COMELEC, na natapos na ang National Printing Office ang panglilimbag ng mahigit na 92 milyong balota na gagamitin sa nalapitong barangay sangguniang kabatang eleksyon. Ayon po sa COMELEC, meron pong kabuang 92 milyones 54,974 na po ang natapos na po na imprenta na balota na gagamitin po sa halalan. Ipinasakamay na po ng MPO sa COMELEC ang Certification of Completion para po sa pag-imprenta ng mga balota at mga accountable firm. Noong pong Marso ay natapos na po ng MPO ang pag-imprenta ng mahigit 90 milyones at nagdagdag po ng mahigit na 1.6 milyong balota dahil po sa mga bagong rehistradong balota mula po sa Disyembre 12, 2022 hanggang po sa Enero 31, 2023. Kasama rin po sa na-imprenta ang 2,922,147 na official ballots para po sa plebisito para ratipikahan ng conversion ng San Jose del Monte City, Bulacan bilang highly urbanized city. Na po, ay handang-handa na po pala ang COMELEC, no po. Kaya pamamahagi na po yan sa iba-ibang lugar, no po. Kaya tandaan po natin na talagang napakahalaga po yung barangayan para po sa ating mga mamayan na nasasakupan ng mga bawat barangay. Ano po? Excuse. Shoutout muna po tayo ulit po sa salamat sa panonood ng aking anak si Alden Greco Tunel. Ano po? At yun po si Alvin, no po? Alvin Ray Guzman. Buhat po sa Cavite, salamat sa inyong panonood. Like, subscribe, and notification bell. Tandaan niyo pa para updated kayo sa lahat po ng mga nagpo-programa dito po sa El Salde Broadcasting, no po, sa kanilang pag-uulat, no po, sa araw-araw. Okay Ito naman po, ito po maganda para po sa mga Pilipino, pero masakit sa katotohanan. Baka talaga totoo. Ito po isdang kinukuha ng China sa West Philippine Sea. No po. Kasi po, di ba, pinagbabawalan nila yung mga Pilipino na mga mangisda. Po? May posibilidad daw po na yung po mga isdang kinukuha ng mga China, ibinabalik sa atin, ibinibenta sa Pinas. Po? Inulutang ni Deputy Speaker at 6th District Batangas Representative Rap Recto ang posibilidad na ibinibenta ang isda ng China sa Pilipinas ay galing mismo sa ating karagatan. Baka pwede. No po? Pag-isipin natin maigi na talaga po kasi marami po mga fishing vessel. No po? Kita nyo naman po, pag pinakita sa TV, no po? Pag binalita, kung ilan po mga fishing vessel na nakahambalang dyan sa Barrio Masinloc, no po? Kumukuha po yan ng mga maraming isda. Tapos baka binibenta sa atin. No po? Inihaya po ni Recto na ang mga isda na pinakakain ng China sa 1,412 billion. Dami. Nitong mamayan ay galing po sa karagatang saklaw ng Pilipinas sa West Philippine Sea at maging paglilimas ng mayayamang reefs. Nang masakit pa, sabi po ni Recto, ay bumibili ang Pilipinas ng isda mula po sa China. Pero ang ibinibenta sa atin ay galing mismo sa sarili nating teritoryo at karagatan. Naklang hapon, lalaklang incheck beho. Talaga naman, The value of this stolen fish is $1 billion.
not annually but monthly. The Chinese fishing militants help pull of this great ocean robbery by serving the dual purpose of harassing Filipino boats and ship and by harvesting the bounty of the seas, both done in illegal and dangerous manner. Ani ni Recto. Ang China rin anya ay ang number one source na imported na isda na nasa 32.92% na nagkakalaga po ng $247 million na po dollars o katumbas po ng 12.145 billion pesos nitong 2021. Ibig sabihin mula po sa inangkat ng China, pwedeng bigyan po na halos tig 1.5 kilos na isda ang bawat Pilipino. Ang tanong, is this case of balikbayang peace? Ayun po yung Recto na po. Hinulot ito sa atin na illegal, ngunit ibinibenta at binabalik legal. If it is true, this is the worst kind of peace migration. At ayon Recto, dahil po sa blockade ng mga Chinese sa West Philippine Sea, inamin mismo ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BIPAR, na nabawasan po ng 7% ang kabuang pambansang produksyon ng huli ng isda. Idinagdag po ni Recto na ang ginagawa ng China ay isang malakas sa suntok at sampal sa sikmura ng mga Pilipino. Talaga naman po talaga, parang nararamdaman ko nga yung panguhuli ng mga isda, at ibinabalik pa rin sa atin. Sa atin pa ibinibenta, galing sa karagatan natin, na ibinibenta pa rin sa atin. Alaklak kayo ng beho, tulo laway. Hay, nako. Sana sumunod naman kayo sa pinag-uutos ng batas na ang West Philippine Sea ay hindi sa inyo. Ito'y sakop ng Pilipinas. No? Ay, nako. Kasi po dapat yan ay mag-open para po sa lahat ng mga bansa. Kasi po dyan dumadaan ang sa karagatan na yan, yung po mga ngalakal, palitan ng mga kalakal, buhat po sa iba't ibang bansa, gusto nyo sakupin. At balak nyo pa yata gawin kaming probinsya ng China. Ano kami? Papayag ba ang bawat Pilipino na maging sakop nyo? May sarili kaming paninindigan bilang isang bansa. No? Kaya nga tinawag itong Pilipinas, gagawin nyo kaming probinsya. Ano kayo? Beholaway? Ay, nako. Ito naman po tayo, tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-uulat. Bakasyonista, na sundalo. Na-disgrasya pa. Bakasyonista ang sundalo, patay, at dalawa pang sugatan sa ambush. Nasawi ang isang bakasyonistang sundalo habang sugatan ng pinsan nito at isang balot vendor sa pamamaril ng mga lalaking naka-motorsiklo sa Tagurong City, Sultan Kudarat, linggo ng gabi, sa inisyal na ulat sa Tagurong City Police Station kay Brig General Jaimili Macaraig ng Police Regional Office 12, ang napatay ay si Army Private Raymar Sieredica Pilais, kasapi po ng 32 Infantry Battalion, nakabase po sa Malabang, Lano del Sur, Bangsamoro Region. Si Pilais ay taga Barangay Bernaflor sa Tagurong City, ay on leave sa kanyang army duties na maganap pong pagpapaslang sa kanya ay hindi po nakikilala ang mga armadong kalalakihan sa naturang barangay. Ay ayon po sa Tagurong CPS, kagaling-galing po ni Pilais at ng pisa nito na si Royce Sieredica Garde sa plaza po ng Tagurong City at nagkukwentuhan, napapahangin, sa tapat po ng kailang tahanan sa Barangay Bernaflor, na lapitan ng mga lalaking sakay ng mga motorsiklo at agad pinagbabaril. Agad nasawi sa mga tama ng bala si Pilais habang sugatan ng maluba si Garde. Ang vendor na si J.R. Bandar Dinada ay nagpapatuloy pa rin, nagpapagaling at patuloy pa rin po investigasyon ng mga pulisya sa krimen. Ay nako, ay nagbabakasyon lang, nagpapahinga, dahil po siya isang sundalo, ngunit ano kaya ang talagang dahilan? Yan po patuloy po sa inimbestigahan ng ating po mga otoridad. Okay, ito naman po yung mahihilig.
may hilig sa sex. Ano po? Babaeng tumanggi sa sex, pinatay. Anak ng hapon to. Ay, nako. Arestado ang isang 2 salarin sa pagpatay sa babae na tumangging makipagtalik sa Pasay City. Naging mabilis ang aksyon ni Police Captain Dennis D. Disalisa, investigador ng Pasay City Police Station, na magsagawa ng follow-up investigation kabilang po ang backtracking sa mga CCTV. Ayon po sa ulat, no po, alas 9:45 ng gabi sa harap po ng Moonwalk Public Market, Talon 4, Las Piñas City, ng corner ng mga operatiba ang salarin na si Joshua Albion ng Waling-Waling Street, San Antonio Valley, 17, Las Piñas City. Bago ito nakakuha ng financial identity, isa sa 2 salarin ang sinagawang backtracking ng CCTV footage sa shooting incident alas 2 ng madaling araw sa biktimang si Evangeline Dulaca alias Enrica Dulaca. Ang nangyari September 30, 2023 sa harap po ng Venus Court Hotel, San Juan Street, Barangay 7, Pasay City. Kinilala ni Dila Salisa ang salarin na si Gilbert Albios Puerto at sa tulong po ng concerned citizen, natukoy po ang pinagtataguan, no po, at pinagkakalungguan ng mga salarin. Akala nyo makakaligtas kayo sa mga otoridad din po sa ginawa nyong krimen. No po, tandaan po natin, hindi po lagi kayong lumulusot kahit po umabot pa kayo ng taon pagkat kayo po may ginawang mali, lalo na po yung pagpatay, ay hindi po kayo titigilan ng ating pong mga otoridad para po kayo ay makulong. No po. Yan po Ito naman po ay para po sa mga guro. No po. Binabati ko po lahat po ng mga teacher, no po. Ay patuloy po kayong pagkalooban ng Diyos ng lakas ng katawan dahil po sa inyong pagtuturo, doon po sa mga kabataan, no po, mga nag-aaral na ginagabayan nyo para po sa kanilang pong maging buhay, no po, pagdating ng panahon na makatapos, maging maayos ang buhay, no? Maging maayos ang pagkatao, pagkat nandiyan po mga teacher na laging gumagabay sa mga mag-aaral. Kaya saludo po ako sa lahat ng teacher, lalo po sa aking anak, kasi po anak ko yung teacher din po. Kaya saludo po ako sa lahat po ng mga guro. No po. God bless po para sa inyo. No po. Okay Ito po yung mga teacher din po. Sa lahat po ng mga teacher na hindi dadalo sa araw po ng halalan, kakasuhan daw po kayo. Yan po Kasi po responsibilidad nyo po yan sa araw po ng halalan. Maaaring kasuhan ng mga teacher na hindi po dadalo sa kanilang mga tinalagang polling present sa darating po ng Barangay Sangguniang Kabataan Election, BSKE, na po. Ay, thank you. Bilang Board of Electoral Inspector, BEI, sinabi po ni Atty. Kevin Tibay ng Comelec Quezon City, sandaling mabigo dumalo sa kanilang nakatalagang duty, ang mga guro ay posibleng masampa ng kaso ng mga ito. Sa isinagawang Quezon City Journalist Forum, sinabi po ni Atty. Tibay na may moral obligation ang bawat guro, no po, ay talaga po naman talaga, para dumalo sa kanilang mga nakaatang na tungkulin bilang isang BEI. Kaugnay nito, sinabi naman po ni Quezon City Police District Director Brig General Rodrigo Maranan, nakahanda po ang Quezon City Police District sa gaganaping barangay election upang matiyak at maayos at mapayapang halalan. At ayon po kay General Maranan, nakahanda na raw po ang 6,000 pulis sa lungsod para po i-deploy sa iba't ibang lugar ng lungsod. Sinabi po ng Quezon City Police Director na wala silang natatanggap na report o may mga barangay captain na may mga death threat. At tiniyak nito na maayos at mapayapang eleksyon sa darating na Oktubre. Yan po Okay Ito naman po tayo na po. Akala mo po porket pare, akala mo po hindi nagkakasala at nagkakamali. Ito naman po isang pare ang tinanggal pagiging pare dahil po isa'y pag sa nasampahan no po, ng isang kasong na talaga po naman hindi katanggap-tanggap para po sa mga kaparian. Manyakis daw po.
manyakis na pare, tinanggal ni Santo Papa. Bakit naman kaya? Pinahayag po ng Catholic Bishop Conference of the Philippines, CBCP, na sinibak ni Papa Pope Francis ang isang pare na nakabase po sa Borongan, Eastern Samar, na inakusahan ng sexual na pang-aabuso sa mga minor de edad. Naku, minor de edad. Yan po yata ay mga medyo nagiging masyadong sakit ng mga kaparian po sa mga minor de edad. Nagkakaroon ng mga kaso. Po, hindi naman po lahat ng pari ay ganyan. Po, dala rin po yung tao rin, nagkakasala at nagkakamali. No? May kahinaan. Po, bahala na po si Lord sa kanila. No? Po, at ngayon po, tignan po natin magiging desisyon. No? Po, ang desisyon po ng Santo Papa na alisin mula po sa clerical state si Pio Asyon ay inanunsyo po ng Diocese of Borongan nitong linggo, September 17 sa kanila pong Facebook page. Sinabi po ng CBCP na huling nagsilbi ng ang pare sa isang minor seminar sa lungsod, na po, bago siya po sinusupinde ng diocese sa kanya po mga tungkol bilang clerical, na po, inilabas po ng Diocese ng Borongan ang impormasyon kosa po sa pagkakatanggal kay Asyon. Ito ay nilagdaan ni Chancellor of Father James Avila na may petsang Hulyo 18. Sinabi po na advisory na babasahin ito sa lahat po ng simbahan ng parokya, Chaplain Mercy at Chapel ng Diocese tuwing linggo. Sinabi ng CBCP na titiyakin ito ng walang pagtatakip sa mga kaso pang-aabuso sexual na kinasasangkutan ng mga kaparian. Sinabi rin rito na isang tanggapan na nilikha upang makatulong na protektahan ng mga minor de edad mula po sa sexual na pang-aabuso ng mga pari. Sa isang panayam sa Portugal noong 2022, sinabi po ni Pope Francis na ang simbahang Katoliko ay dapat magpakita ng zero tolerance sa sexual na pag-atake sa mga miyembro ng kuwero. Nako po yan po Kasi po, ayan po, tandaan po natin, kahit na pare, hindi naman po perfecto lahat po tayo ay may mga kahinaan. Po, kaya hindi po rin natin dapat bigyan ng bagay na hindi maganda. Po, basta bahala na po yung mga karapat-dapat na gawin sa kanyang hatol bilang isang pare. Po, muli ang inyong po lingkod, Dennis Nonelan Siyap, po, dito po sa El Saldo Broadcasting, ay muli po mamamalang pansamantala, po, pagkat kami po yung muli po pupunta pa nung aking may bahay sa ospital para magpa-therapy. Kaya, buhat po sa aking puso, God bless po sa lahat po na nakinig ng aking programa. Tandaan po natin, like, subscribe, and notification bell para updated po kayo dito po sa aming programang Sulyap. Po, sa lahat po ng programa sa Elizalde Broadcasting. Ang inyong pong lingkod, Dennis Nonelan Sulyap, na muling nagpapaalam at muling babalik sa darating pong araw ng Miyerkules. Okay, God bless po.